Naalarma ang ilang senador sa mga nakita ng kanilang inspeksyonin ang Pogo Hub sa Pasay na ni-raid ng mga otoridad. Gusto rin paimbestigahan ng mga senador ang posibleng manong iligal na pagkuha ng mga lehitimong government-issued ID ng mga banyaga. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos salakayin ng mga otoridad noong Oktubre, mga senador naman ang nag-ikot sa nabistong Pogo Hub na ito sa Pasay na pugad umano ng kalaswaan at may torture chamber pa. Muntik maluluha, no? Lalo na pag nung pinasok natin at nakita yung aquarium kung saan ginagawang putahe yung mga babae nakaupo doon. Nagulat din sila nang makita ang pinaniniwala ang torture chamber. Na-shock din ako sa nakita nating torture chamber kung saan ginagapos ang mga empleyado ng Smart Web. Walang ilaw, walang pagkain, pasa-pasa at bugbog-bugbog ang sinapit ng mga biktima ng mga mapangahas at abusadong employer na ito. Ito ay ginagawa ng isang organized, malakas ang loob at well-connected na mga criminal syndicates. Nandito na ho sila sa Pilipinas. Naalarma rin ang mga senador na may mga na-recover ng mga government ID sa hub. Nagulat po sila nung malaman nila na nakapasok po sa sistema nila itong mga IDs na ito. So authentic po. Pogos may be used as conduits to allow even enemy entities or forces and their spies into our country. Kagabi, nirecall ng Senado ang budget ng Philippine Statistics Authority matapos banggitin ni Senador Bato de la Rosa ang impormasyon ng DOJ na may 10 foreigner na nakakuha ng Philippine passports. Ayon kay Senador Loren Legarda, iniimbestigahan ng DFA ang kaso at balak magsampa ng kaso laban sa mga foreigner. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aatasan daw nila ang NBI na imbestigahan ito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.